yung ating care and affection para sa ating mga kapwa mananampalataya. And this is the same issue dun sa Revelation 2:1-7 about the Church of Ephesus. No? Maganda yung commendation ng Diyos sa kanila. Dahil pagdating sa kanilang gawain, they persevere, hardworking sila, at they truly opposed yung mga false teaching. And yet, meron siyang against dun sa church na yun. Ano po yun? Ang sabi po rito is, Jesus has charged them. They abandoned their first love. So, without love, everything we do in service today will be just superficial. And this leads us to the second question: how do we feel spending our time in the church when with the fellow brethren? So, if you have no affection to the church, kapatid, siguro I can tell you this, that you would not want to last long sitting on that seat. So maaaring maraming yung ating isipan ay mas abala sa ibang bagay kaysa yung manatili tayo at makinig at makisalamuha sa ating kapwa mananampalataya. Praise the Lord, praise God in His sanctuary. Meaning in this church, mga churches dito sa lupa. Praise Him in His mighty heavens. So, what we do here is just a glimpse ng ating gagawing great celebration pagdating sa kalangitan. Kaya, mga kapatid, this is a call for all of us, mga brothers and sisters, to evaluate ourselves as we come to the Lord in the worship this morning. Samahan niyo po ako sa panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay tunay na lumalapit sa inyo with the humble heart, Panginoon. At we acknowledge, Lord, Panginoon, ang aming kahinaan. At Ikaw, Panginoon, ang siyang Diyos na mataas and who knows all things, who made things, who did mighty things and excellent greatness. Salamat, Panginoon, dahil we recognize these things. And nawa, Panginoon, sa aming paglapit sa umagang ito ay tunay na samahan mo kami at saliksikin ang aming mga puso. So, kung gaano ka ba namin binibigyan ng importansya, kung gaano namin binibigay ang pagpapahalaga sa pagsambang ito at ang aming pagmamahal sa inyo, Panginoon, na ikaw pa rin ang unang nagpakita ng pagmamahal sa amin. Nawa, Panginoon, ay samahan mo kami sa aming pagsamba, sa aming pag-aawitan, maging sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, aming pakikinig, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso upang malaya namin at tanggapin, Panginoon, anong mga mensahe na gusto mong ipahatid sa amin at ito'y magbigay ng conviction sa amin, sa aming puso kung kami man, Panginoon, ay naliligaw landas. May this be a rebuke and correction to us and also an encouragement, Panginoon, upang kami ay magpatuloy sa aming pagsamba at pagtitiwala sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, I ask for your help, Panginoon, sa bawat isa na tatayo sa pulpitong ito. Kayo po nawa, Panginoon, ang siyang manguna at ang bawat bibig kasi namin, Panginoon, ay kayo lang, Panginoon, ang siyang maitaas at hindi, Panginoon, ang aming sariling katalinuhan ang aming maibahagi, kundi yung wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Kaya, Panginoon, nawa, tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagsamba sa umagang ito at ikaw nawa ang siyang maitas namin maluwalhati. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At para po sa ating unang hymno, ay aawitin po natin ang Praise to the Lord, the Almighty heavens, the Almighty. Praise to the Lord, the Almighty. And ito pong Psalms na ito ay actually based on Psalms 103 and 150, yung kanina pong an-exhort natin at for the call to worship, no? And it emphasized the God's sovereignty and who sustain us in everything. And as said in our call to worship, this is a universal call
no, sa lahat, no? Hindi pa natin pinag-uusapan dito, no? Gaya ng sinasabi ni Pastor, kung tayo man ay mananampalataya or hindi. But this is a universal call to all na tayo ay sumamba. Let everything that has breath must praise God and come to the Lord in worship. Inaniya ko po ang lahat na tumayo at awitin po natin ang unang hymno, Praise to the Lord, the Almighty. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. Oh, ye who hear, now to His temple draw near. Join ye in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shelters thee under His wings, He so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires have been? Grant in mind He ordaineth. Praise to the Lord, who doth prosper thy works and defend thee. Surely His goodness and mercy here daily attend thee. Ponder anew what the Almighty will do, if in this lobby befriend thee. Praise thou the Lord, who with marvelous wisdom hath made thee. That with health and with loving hand guided and stayed thee. How oft in grief hath not He brought thee relief, spreading His wings to o'ershade thee. Last stanza. Oh, let all the adore Him. All that hath life and breath, come now with praises before Him. Some from His people again, gladly for we adore Him. Mari na po tayo makaupo. Let the Amen sound from His people again. So nawa ito'y pagpapaalala sa atin na tayo ay kung meron man at sa atin naliligaw or nag-iiba yung tono pagdating sa ating pagsamba at sa ating pamumuhay, ay let the Amen or makita muli sa ating mga mananampalataya. And for our second hymn, ay ito po ay entitled I Am Thine, O Lord. Ito po ay makikita sa hymn 713. This hymn is a hymn of prayer. At ito po ay sinulat ni Fanny Crosby. So it tells about being closer to God. And it emphasizes in order to be closer to God is to pursue serving the Lord and deny our desires. Kaya laging paalala sa atin na pagka tayo po pupunta rito sa ating pagsamba, ay iwanan muna natin yung ating mga alalahanin at hayaan natin yung ating puso't isipan ay nakatuon para sa pagsamba sa ating Diyos sa umagang ito. Let us sing, I Am Thine, O Lord.
bilang bahagi pa rin po ng ating pagsamba, ang pagbasa ng salita ng Diyos, ay tawagin ko si Kuya Nato para basahin po ang ating text from Matthew 16, verse 21 to 28. Morning po. Tayo po'y babasa ng banal na salita ng Diyos. Itutuloy po natin yung uling bahagi ng Matthew 16 na una nating binasa last week. So, basahin po natin ang Matthew 16 verses 21 to 28. Bilang paggalang po sa banal na salita ng Diyos, hinihiling ko po ang lahat na tumayo. At least yung maaari lamang pong tumayo, no? At sabayan niyo po na basahin natin ang mga talatang nabanggit ko. So beginning in verse 21, mula ng panahong yun ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda na mga punong pari at ng mga eskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon, hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Layuan mo ako, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa." Verse 28, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian." Ang Diyos po nawa ang magpala sa kanyang banal na salita. Mari na po tayong umupo. Napakaikling mga talata lamang po, pero napakayaman. Dito po ay sa unang bahagi ng mga talatang binasa natin ay ipinahayag ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol yung kanyang papalapit na kamatayan sa krus, no? For the first time ay ipinakita niya sa kanya na kailangan niyang magpunta sa Jerusalem at mag-suffer at patayin. Ito'y nangyari, no, right after na i-confess ni Pedro na ang Panginoong Hesus ang Messiah, ang Kristo, the Son of the living God. So, we can just imagine yung expectation ng mga disciples nung panahon na yon, no? At maaari inisip nila yung, dahil yung kingdom na sinasabi ng Panginoong Hesus ay inisip nila yung kapangyarihan, karangalan at victory, no? Pero nagulat sila sa sinabi ng Panginoong Hesus. Nagsalita siya tungkol sa suffering, rejection, and resurrection. So maikli mga puntos lamang po, no? Una rito yung necessity of the cross, no? So dito ay pinakita ng Panginoong Hesus na kailangan niyang mag-suffer, maghirap para sa katubusan. At yung katubusan na yon ay nangangailangan ng kanyang kamatayan. Hindi siya pumunta dito sa lupa para bawiin o kunin anuman yung kingdom o kaharian o kundi para mamatay
at ibubuo yung kanyang dugo at bilang sakripisyo at ibigay yung kanyang buhay para kabayaran sa kasalanan ng marami. Kaya nga sabi sa Hebrews, di ba, without shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. At yun din naman sinabi ni Apostol Pablo no, sa 1 Timothy 1:15, Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the chief, no? I am the worst, sabi ni Peter. Sabi ni Apostol Pedro. So pangalawa, yung cause of discipleship, no? Yung halaga ng pagsunod kay Kristo. It requires self-denial, no? At so kataliwas do sa iniisip ng mga apostol, no? Dito pinaliwanag na pinakita ni Jesus na yung pagsunod sa kanya ay hindi yung self-promotion or honor, but self-surrender or sacrifice. Pagsuko ng kontrol ng buhay sa kanya, obedience kahit sa gitna ng discomfort and disapproval or even danger, at yung paglakad sa kanya, no? Kaya nga ang paglilingkod kay Jesus ay hindi pagtataas sa sarili ng sino man or pagsik ng honor, kundi pagtanggi sa sarili bilang pagbibigay luwalhati sa Diyos. At saka ang kauli-ulian, yung ultimate value ng buhay, no? There is nothing so precious as a man's soul. Kaya nga yung sagot dun sa most solemn question no, sa New Testament, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Meron lang isang sagot dito. Wala sa mundo, sa ilalim nito o sa ibabaw nito ang makakakorek, no, for the loss kung tayo ay mapapahamak yung ating kaluluwa. Hindi yung pera natin, hindi yung recognition o anumang accolades, sapagkat yung mundo at lahat na narito ay temporary lamang, fading, perishing, and passing away. But the soul is eternal. Kaya nga sa mga kabataan, sa mga young professional, siyempre ina-encourage namin kayo na to seek for your dreams, no? At tingnan kung ano yung maganda sa inyo. Pero i-value nyo ang soul nyo at yun ang pangunahin sa lahat. Pero dito sa mga talatang binasa natin, hindi lang naman sacrifice ang tinutukoy ng Panginoon, sapagkat doon sa bandang huli, yung promise ng kanyang return. So mayroong hope beyond the cross. At ulitin ko, sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ay sa kanyang mga gawa. So may God be blessed for the reading of His Word. Salamat, Brother Nato, sa pangunguna sa ating scripture reading na bahagi ng ating pagsamba. Tayo po ay dadako sa ating pangkalahatang panalangin. May mga concerns tayo. Mamaya po ang ating unang-unang Gospel Hour service for the year 2026. So may mga 21 po na nag-confirm na darating sila. So let's pray for the work of the Holy Spirit to really minister the ministry of illumination at maging sa conviction ng banal na spirito sa mga bisitang ito at maging sa atin at tayo po ang mag-welcome, magiging hospitable sa kanila. Also, sa mga may birthday today, no, si Brother Jaime na nasa baba, sa part siya ng parking marshals. Brad, happy birthday. And then si Sister Lisa na magtatapos sa Sabado. And then ang wedding anniversary ni Brother Marvin and Sister Rosel. By the way, next Sunday would be February 1. So that would be the first Sunday of February. We will have a guest speaker, si Pastor Rob Ventura. He is the general editor of the new exposition or modern day exposition of 1689. So siya po ay isa sa mga speakers sa pastoral's conference sa Cubao sa February 3, 4, 5. So I was able to invite
Pastor Rob. He will be ministering to us this coming Sunday. So sa ating pong pananambahan, and then sa afternoon po ang ating patuloy na communion service sa hapon. So dapat po tayo dumako sa mga panalangin ito. Tunay nga, Panginoong Diyos, ang panibagong sikat ng araw na aming namalasan ay isang indikasyon ng iyong pagpapala at pangunguna sa amin. Ikaw ang nagpahintulot na kami ay muling mabuhay at patuloy naming pakinabangan ang pagpapalang ito na iyong pinapahiram sa amin. Dalangin po namin na sana sa patuloy pong paggawad mo ng buhay at kalakasan ay makilala po ka namin at ikaw ay aming papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa nagdaang isang linggo ng pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa pag-adya mo sa amin sa mga aksidente at sakuna, hindi mo pinahintulutan, O Diyos, na may mapinsala sa amin sa nagdaang isang linggo. Ikaw ang patuloy na naggawad ng pag-iingat at naggabay sa amin. Salamat din sa panibagong taon ng pagdiriwang ng mga mahal namin at mga kapatid namin sa pananampalataya. Salamat po sa buhay at paglilingkod ni Sister Lisa at ni Brother Jaime sa iglesyang ito. Salamat po sa kanilang mahabang panahon ng pagiging kabilang ng iglesyang ito at ang kanilang pagpapatuloy ay isang malaking encouragement sa amin, sa bawat isa at maging sa mga regular attender na ikaw ang patuloy na nagpapakita na you are preserving the faith of your children. Tinataas po namin sila, O Diyos, ang kanilang patuloy na buhay at mga plano at mga kalakasan at mga adhikain. Dalangin po namin na ikaw ang patuloy na magpala sa kanila. Salamat din sa panibagong taon na pagkakaloob mong pagsasama ng mag-asawang Sister Rosel and Brother Marvin. Salamat din po sa mga buhay ng mag-asawang ito sa kanilang paglilingkod sa kabuuan ng iglesia. Panginoong Diyos, tumataas din po kami at humihingi ng tulong ng iyong gabay sa inyong lingkod na gagamitin sa umagang ito para mangaral at hamunin kami mula sa iyong mga salita. Kasangkapanin mo siya upang ang aming mga puso ay mabago, matuto at kung kinakailangan tawagin sa tunay na pagsisisit pananampalataya. Ganon din, Panginoon, itinataas namin ang aming kauna-unahang Gospel Hour Service sa taong ito. Salamat po sa mga bisita at mga iniminyayahan namin, mga regular attenders na tumugon upang dumalo mamayang hapon. Tinataas po namin ang patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu. Katagpuin mo sila, O Diyos, sa kanilang espiritual na kalagayan. Naway makita nila na ang tunay na kayamanan ay ang hindi mga bagay na nahahawakan, nakikita at tinatangkilik ng mundong ito, kung hindi ang dalisay at maluwalhating ibanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tunay nga, Panginoong Diyos, na maging handa ang iglesia sa pananalangin at sa pag-anyaya at pagtanggap ng mga kaluluwang dinadala mo sa amin sa kalaming kalagitnaan. Ito po ay mga bahagi ng iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Tulungan mo po kami na gampanan namin ang aming tungkulin bilang iyong mga niligtas sa kapulungang ito. Tinataas ka po namin, O Diyos, patuloy sa mga gawain ng iyong mga salita sa linggong ito. Naway patuloy na magbigay tibay ito at tunay na magbigay ng encouragement sa bawat kaluluwang nangangailangan at nanlulupaypay. Tinataas ka rin po namin, Panginoong Diyos, sa mga plano namin sa taong ito, sa paghahanda namin sa aming Vacation Bible School, sa aming paghahanda sa church anniversary, maging sa aming pananalangin patungkol sa additional office bearer sa taong ito. Ihanda mo kami sa mga pag-aaral, katuruan para sa iglesia, para sa usaping ito. Tinataas din po namin, Panginoong Diyos, ang aming nalalapit na Couples Fellowship. Dalangin po namin na ito po ay isang maging matagumpay na gawain, maging meaningful sa bawat couple at maging tunay na maging magpatibay ito sa patuloy na pagsasama na mag-asawa. Salamat po, O Diyos, at tanggapin mo ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo. Amen.
Tayo po idadako ngayon sa ating pagkakaloob at inaanyayahan ko po ang ating mga ushers para distribute po yung basket. So sa aming pong mga taga-subaybay at kung kayo po ay nagnanais na makibahagi sa aming gawain, ang pagbibigay, ay maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob, o mga offering sa aming bank account na naka-flash sa aming screen. Tayo po'y ating pong ipanalangin ang mga kaloob na ito. Salamat o Diyos sa iyong patuloy na kabutihan sa amin at niloob mo Panginoon na kami ay malayang makapagbigay para sa gawain ng iglesyang ito. At patuloy na ang mga biyayang ito, ang mga pagpapalang ito ay aming gugulin ng maayos at tama. Lalo na Panginoon sa gawain para dito sa iglesia at sa patuloy na isusulong ng iyong salita sa dahong ito at sa lugar na ito at sa mga dako mo kami Panginoon dalin. Nawa Panginoon, kayo po'y patuloy na magbigay ng puso sa amin ng kagalakan sa gawain ito ng pagbibigay. Salamat Panginoon at nawa ang mga kaloob na ito ay maging mabahong samyo ng sa paglapit at pagbabahagi namin ito para sa panambahan sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay aawit ng isa pang awitin for the preparatory, ang ating paghahanda para sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ito po ay pinamagatang Come thou fount of every blessing. Ito po ay makikita sa sa Trinity Hymnals 400. No? And this hymn remind us of God's mercy. No? Maganda yung sinabi rito sa first stanza. No? Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. So, ito yung paraan, ito yung nais or yung ating panalangin na yung ating puso ay talagang naka-align dun sa biyaya ng Diyos na siyang ginawad niya para sa atin that we don't deserve. Dahil sabi rin dito, no, because we are fragile. We are, as sinners, we are fragile and prone to wonders. That is why we need the constant guidance ng ating Diyos, ng ating banal na Espiritu sa ating pamumuhay bilang isang mananampalataya. And let us always avail yung mga means of grace gaya ng ating pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. At nawa, yung i-deliver na mensahe sa umagang ito ay tunay na makapagpalakas sa atin bilang sa mananampalataya, tunay na magturo sa atin para sa patuloy na maayos at pamumuhay natin, no, bilang isang mananampalataya. Awitin po natin, Come thou fount of every blessings. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of praise. Teach me some
Here I raise my Ebenezer, hither by thy help I'm come, and I hope by thy good pleasure, soon arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger, interpose his precious blood. Oh, to grace how great the death of daily I'm constrained to be. Let that grace now like a feather bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Bago ko po tawagin ang ating magbabahagi ng salita ng Diyos sa umagang ito, ay nais ko pong basahin ang text na pagbumulan nito mula sa 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 13. So kung kayo po ay naka-ready na sa inyong mga salin at makikita nyo rin po yan sa ating screen. Ito po ang sinasabi, "Kaya't ikaw, anak ko, maging malakas ka sa biyaya na kay Kristo Jesus. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa harap ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo rin naman sa iba. Makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. Sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan ng pinuputungan maliban nakipagpaligsahan siya ayon sa mga alituntunin. Ang magsasaka na nagpapakapagod ay siyang unang dapat na magkaroon ng bahagi sa mga bunga. Isipin ang sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay, alalahanin mo si Jesucristo na muling binuhay mula sa mga patay, mula sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo, na dahil sa kanya ay nagtiis ako sa kahirapan maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao, ngunit sa salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus, na may kaluwalhatian walang hanggan. Tapat ang salita, kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila ay siya, ay ikakaila niya rin tayo. Last verse, kung tayo'y hindi tapat, siya'y mananatiling tapat, sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. Tawagin ko na po si Deacon para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos.
Magandang umaga sa ating mga bisita at sa mga kaanib ng iglesyang ito. Magandang umaga. Nawa ang inyong pagparito sa umagang ito ay kapulutan nyo ng biyaya at pagpapala mula sa ating Panginoon. At higit sa lahat ay masumpungan ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin at humingi ng tulong sa ating Diyos sa pag-aaral natin ngayong umaga. O aming banal at dakilang Diyos, humihingi kami ng tulong ng paglilinaw mula sa iyong mga salita. At higit sa lahat ay tulungan ang mga nangangailangan ng kaligtasan mula sa aming Panginoong Hesus. Kaya kung siya man, O Diyos, ay naparito sa kanyang unang pagkakataon at hindi pa niya nakikita ang kanyang sarili na siya ay naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan, naway katagpuin mo siya ngayong araw na ito at iligtas siya sa kanyang mga kasalanan. Nawa, Panginoon, ay ang inyong banal na spirito ay patuloy na gumalaw sa bawat isa sa amin. And may this learning and may this preaching of the word refresh our souls. This is our thanksgiving, for we ask all of these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Ang pagiging mahina sa sarili ay ang landas tungo sa paglagong malakas kay Kristo. At ang lakas na iyon ay matatagpuan sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pag-asa sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay makapangyarihan sa lahat at sapat para sa lahat ng mga kaguluhan at suliranin, at ang buhay Kristiyano ay nabubuhay sa bawat minuto sa biyaya. Ito ay mga pananalita mula sa isang kilalang tagapangaral ng salita ng Diyos na si Charles Spurgeon. So sa ating passage ngayong umaga ay ipinaalala ni Apostol Pablo kay Timoteo kung ano yung dapat niyang malaman upang makapamuhay siya ng isang buhay ng merong pagiging matapat na mananampalataya at ministeryo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So nais kong bigyan ng pamagat ang pangangaral na ito na alalahanin mong maging malakas sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So habang ating iniisip o pinagbubulay-bulayan ang passage na ito o ang talatang ito, ay ating alalahanin ng tatlong partikular na pagpo-focus o pagdidiin na dapat nating kailanganin upang ating maalala na tayo ay maging malakas sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So first, to be strong in the grace that is in Jesus Christ, we must remember our work or ministry to our Lord Jesus Christ. We must remember our work, our ministry to our Lord Jesus Christ. Alalahanin mo ang iyong gawain, ang iyong ministeryo sa ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo ay kanyang binanggit na kay Timoteo na hindi siya dapat matakot, na hindi siya dapat mangamba o hindi siya madistract ng mga bulaang tagapagturo, sapagkat ng mga panahon na yon na kung saan ay nandun siya sa Efeso bilang isang pastor, ay maraming mga bulaang tagapagturo. At ngayon ay sinasabi niya kay Timoteo na maging malakas ka sa biyaya sa ating Panginoong Hesukristo. Now, I want to point out this morning kung paanong nakatulong ito na matukoy ni Apostol Pablo yung mga pagsisikap na dapat ibigay ni Timoteo at yung kapangyarihan na kung saan yung pagsisikap na yon ay magtatagumpay. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, sinabi niya, be strong, maging malakas. Sa Griego ay sinabi na esai dinatos. Ang ibig sabihin is able to withstand great force or pressure. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Sapagkat itong intentional na pagsisikap ni Timoteo is founded sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. At ang kalakasan na yan ay manggagaling sa ating Panginoon.
Kaya bilang mga mananampalataya, we are to remember. Dapat nating tandaan, dapat nating alalahanin yung gawain na iniwan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Each of us, we must remember that we need. Kailangan natin ang kanyang kalakasan. Kailangan natin ang kalakasan na matatagpuan sa ating Panginoong Hesukristo. And then, naging particular si Apostol Pablo about the work that Timothy has before him. Makikita natin yan in verse 2. Sinabi, "At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagtuturo rin naman sa kanila." So sinasabi dito na si Pablo ay namuhunan. He invested in Timothy, and he is calling Timothy to invest sa iba pang mga mananampalataya na magbahagi ng salita ng Diyos. Ipinapasa niya kay Timoteo at sinasabi din niya kay Timoteo na ipasa mo rin itong mga bagay na ito sa ibang mga mananampalataya. At bahagi ng responsibilidad niya bilang ministro, bilang tagapangaral ng salita ng Diyos, is to train up others in the ministry. Parang ginagawa sa ating iglesia na mayroong mga pagtuturo na ginagawa dito. At yung mga pagtuturong yon, yung mga katotohanan na yon, ay ipinapasa din sa bawat kaanib ng iglesia. So Timothy needs to remember his work. Sa atin mga kapatid, ano ang dapat nating gampanan? Ano yung gawain na iniatas ng Diyos para sa ating lahat na dapat nating gampanan? Well, we can remember and we learn mula sa banal na kasulatan in the Great Commandment in Matthew chapter 22 verse 37 that God has called us to love Him. Mahalin ang Diyos with all your heart, soul, and strength. At sinasabi na mahalin din natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Ating natutunan in the Great Commission in Matthew chapter 28 verse 19 that God has called us, tinawag tayo ng Diyos upang ipahayag, ibahagi ang magandang balita at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Atin ding natutunan in Acts chapter 1 verse 8 that Jesus said, nung dumating ang banal na Espiritu ng Diyos, sinabi sa Kanya, kayong lahat ay magiging mga saksi ko upang ibahagi ang magandang balita. When we also learn in 1 Corinthians chapter 10 verse 31 that we are to glorify God in everything we do. Sa lahat ng bagay ay luwalhatiin natin ang Diyos. Sabi, whether we eat or whether we eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. So mga kapatid, we must remember our work. Marami tayong bagay na maaari nating gawin sa ating buhay, mga bagay na magaganda. We have our life, we have our profession, we have our hobbies, we have our interests, we have our enjoyment. Maraming bagay na pwede tayong gawin sa ating buhay. But mga kapatid ko, we must remember, we must never forget the work to which God has called us. Meron tayong mga gawain sa loob ng iglesia. Meron tayong mga partikular na grupo na kung saan ay kaanib tayo doon. Sinasabi, gampanan mo ang iyong gawain sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong kaliligtaan yan. Diyan ka magiging epektibo at magiging malakas sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. But then secondly, sinasabi, to be strong in the grace that is in Christ Jesus. Secondly, we must remember our loyalty. Our loyalty to our Lord Jesus Christ. Alalahanin mo ang iyong katapatan sa ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin yan in verse 3. Again, sinabi niya, minention ni Apostol Pablo na ang mga paghihirap o ang mga pagdurusa ay kaakibat ng pagsunod sa ating Panginoon. Huwag kang maniwala na kapag ikaw ay sinabi sa ng isang tao, nag-aangking mananampalataya na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, ay magiging maganda ang iyong buhay. O magiging smooth sailing ang iyong buhay. Hindi totoo yun.
Sapagkat ang sino mang susunod sa ating Panginoong Hesukristo ay kaabibat ang mga pagdurusa, mga paghihirap. Kaya sinasabi niya, makipagtiis ka ng may kahirapan. Verse 3, makipagtiis ka ng may kahirapan o ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ng ating Panginoong Hesukristo. Again, sinasabi that we are to be loyal, and because we are to be loyal to our Lord Jesus Christ, it means that we also understand, nauunawaan ng bawat isa sa atin na dapat tayong maghirap. Dapat tayong magdusa. Dito sa mga talatang ito ay nagbigay ng 3 metaphors si Apostol Pablo upang tulungan tayong maunawaan ang katuruan patungkol sa pagiging matapat or loyalty. Una, binigay niya sa atin yung metaphor ng isang sundalo. Yung metaphor ng isang kawal. Sinabi in verse 4, walang kawal na naglilingkod ang nakikisangkot sa mga bagay ng buhay na ito. Yamang ang kanyang mithiin ay bigyang kasiyahan ang nagtala sa kanya. So, ang isang kawal, ito ay nagre-represent. Kumakatawan yan sa katapangan, sa disiplina, sa katapatan at pagtitiis. And it often used to describe spiritual struggles. At ine-emphasize dito sa metaphor of being a soldier in Christ is standing firm, facing hardship, and total dedication. Total dedication to his commander and chief, sa kanyang pinuno. At tayo bilang mga mananampalataya, kanino ba tayo magiging matapat? To whom are we going to be loyal? So a good soldier is loyal sa kanyang commanding officer. At sino yung commanding officer na yun? Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. We are to be loyal to our commanding officer, to our Lord, to our Master, to our Sovereign. Siya ang ating dapat pagkalooban at ilagay ang ating katapatan. We are to be loyal to our Lord Jesus Christ. But again, si Pablo ay nagbigay din ng metaphor ng isang manlalaro. Makikita natin yan in verse 5. Sabi, sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang nakipagpaligsahan siya ayon sa mga alituntunin. Kapag pinag-aralan natin ang isang manlalaro, makikita natin diyan na ang isang manlalaro, lalo ng isang Olympian, na siya ay disiplinado, nakafocus, di ba? Nakafocus ang kanyang isipan doon sa karera, na ito'y nangangailangan ng dedikasyon, ng pagsusupil sa sarili, of self-control, of perseverance. At siya'y nag-i-strive, isa lamang ang kanyang goal. Ang kanyang goal is to get the prize. And famously, ganyan ang ginamit sa Biblia sapagkat sa ating buhay, nilalarawan sa ating buhay pananampalataya na mayroong kaakibat na gantimpala. So sinasabi sa amin dito, sa atin, mga kapatid, how are we going to be loyal? Sinasabi again in verse 5, sabi, sino mang manlalaro ay hindi pinuputungan malibang nakipagpaligsahan siya ayon sa mga alituntunin. Kinakailangan ay maging matapat siya doon sa alituntunin. He has to be loyal according to the rules. We are to follow the paths and teachings of our Lord Jesus Christ. Sundin mo kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa kanyang mga salita. Ang sinasabi, maging matapat tayo na gampanan ng ating gawain. We are to follow God's design for our lives. Inabi in 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 26, every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath or gantimpala or reward. But we an imperishable. Tayo bilang mga mananampalataya, we are expecting ang isang gantimpala na hindi mawawala. Isang gantimpala na kailanman ay hindi
mabubulok. At yan yung ating dapat gampanan bilang mga mananampalataya. We are to remember our loyalty to our Lord Jesus Christ. And then, si Pablo muli nagbigay ng metaphor ng isang magsasaka. A metaphor of a farmer. Anong ibig sabihin yan? Sinasabi that the metaphor of a farmer represents patience, hard work, pangangalaga at prinsipyo ng iniasik at paggagapas. At paano tayo magiging loyal sa mga bagay na yan? Paano magiging resulta? What is the result of our loyalty? When we are loyal to our Lord Jesus Christ, there is a reward. Kung paano ng isang magsasaka ay binigyan ng gantimpala sa pamamagitan ng mga bunga ng kanyang pananim. So also those who are loyal to our Lord Jesus Christ, tayo bilang mga Kristiyano sa kanyang gawain, we will receive a bountiful harvest for our faithfulness sa ating katapatan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo in verse 7, sabi niya, isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo, pag-isipan mong mabuti ang mga katuruan sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoon, ang siyang magkakaloob ng pangunawa sa atin sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya hindi maaaring maging katwiran ng isang Kristiyano na wala siyang alam. Mula sa pastor, mula sa diakono at sa mga ordinaryong miyembro ng iglesia, meron tayong kakayanan ni ibahagi ang magandang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Maaari natin ibahagi yan sa ibang tao at huwag tayong magsasabi na hindi natin nauunawaan sapagkat sinasabi that God will grant understanding in all things. Emphasizing diligent consideration, mga kapatid, sa mga espiritual na katotohanan. Sa gitna man ng mga pagsubok, ay maaari tayo makasumpong ng kaalaman mula sa ating Panginoon. It's a call for focus and mental application of God's Word. Dapat ay alamin natin. Kaya yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya, listen and think about what I said. Kaya sinasabi sa atin ngayon, mga kapatid, na pag-isipan natin yan mabuti. Isaalang-alang natin ang mga bagay na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Kaya hindi dapat masayang. Patuloy nating ipinapanalangin na hindi nanakawin ng dyablo ang lahat ng ating natututunan dito sa loob ng iglesia. Manapay dapat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ilapat sa ating buhay ang mga katotohanan na ating natutunan. So listen and think about what I said. Kaya nga totoo na dapat ay makinig tayo at isipin natin, gaya lang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, of what God is saying to us about this passage. Let us remember our loyalty to our Lord Jesus Christ. And finally, to be strong in the grace that is in Christ Jesus, we must remember that our salvation is based solely in the grace of our Lord Jesus Christ. Alalahanin mo na ang ating kaligtasan ay nakabatay lamang sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. So malinaw na sinasabi muli ni Apostol Pablo in verse 8 in your Bibles. Sinabi niya, remember Jesus Christ. Remember Jesus Christ, risen from the dead and descended from David. So mga kapatid, pinapaalalahanan tayo. Isipin mo si Jesus. Alalahanin mo ang ating Panginoon. Siya ang nabuhay mula sa mga patay. Siya ang hari ng mga hari. Siya ay nanggaling sa linya ni David. At siya ngayon ay nakaupo sa kanang kamay ng ating Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo, siya ay nagliligtas ng kanyang mga hinirang. Tayo ay umaasa na maging sa mga oras na ito, ang banal na Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa kanyang paraan. Hindi natin siya nakikita, ngunit siya ay kumikilos sa bawat puso ng mga tao
manapay mga di mananampalataya at siya'y nagliligtas sa ating kalagitnaan. He is returning again, brothers and sisters, to rescue His elect, His own. And we must remember that salvation is only found in our Lord Jesus Christ. Wala nang iba pang paraan. Ang kaligtasan ay magmumula lamang sa ating Panginoong Hesukristo. And again, the Apostle Paul says in verse 9 that he suffers for the gospel of the Lord Jesus Christ. Alam po ninyo mga kapatid, si Pablo, nung sinulat niya ito, nakakulong po siya. Nakakulong siya. At nakakulong siya sa isang piitan at doon niya ginawa itong liham na ito. So just imagine kung paano niya magagawa ang isang liham upang i-encourage ang mga mananampalataya, particular si Timothy, samantalang ang kanyang kamay ay nakagapos at punong-puno ng hindi siya komportable sa kanyang sitwasyon. He was imprisoned in Rome. He is facing severe conditions. Nakatanikala ang kanyang kamay at siya ay isolated bilang isang kriminal. At hindi lamang yan. Nung sinulat niya yung mga liham na yan, he is anticipating execution. Isipin niyo na lang, paano niya masusulat ang mga liham na ito samantalang gusto na siyang patayin ni Nero. He was facing execution under Emperor Nero. And he wrote his final and personal letter to encourage Timothy. Makikita niyo in chapter 4 of 2 Timothy kung hindi ka nakakamali, verse 6 or verse 9, na sinasabi that I was being poured out as a drink offering. At sinasabi niya doon na malapit na siyang mawala. So pagkatapos, we can assume mga kapatid, ng pagkatapos niyang maisulat ang ikalawang liham niya kay Timoteo, pinugutan na siya ng ulo. Patay na siya. So again, mga kapatid, we must remain steadfast. We must remain loyal. We must endure hardship. We must continue spreading the gospel. Patuloy nating ipangalat, ipalaganap ang magandang balita at pinagdidiinan natin na ang salita ng Diyos ay hindi nakagapos. Hindi nakagapos ang salita ng Diyos, gaya ng naranasan ni Apostol Pablo. However, Paul knows that even though he may be bound, muli ulitin ko, na ang salita ng Diyos ay hindi nakagapos. Ito'y magpapatuloy, ito'y patuloy nakakalat, ang Diyos ay patuloy na magliligtas ng kanyang mga hinirang, ang Diyos ay patuloy na magtataguyod ng kanyang iglesia. Susulong yan. Hindi mapipigilan, maski wala na matapat. Patuloy pa rin gagalaw ang gawain ng Diyos. He will keep on saving sinners. God will keep on building His church. And the gates of hell will not prevail against it. Hindi kayang pigilan, maging ng pintuan ng impyerno. Kaya nalalaman ni Apostol Pablo yung mga realidad na yan. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit sinabi niya kay Timoteo in verse 10, sinabi niya, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Pinagtitiisan ni Pablo ang lahat ng mga pagdurusa, alang-alang sa mga hinirang ng Diyos. Sinabi upang kamtan din nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus na may kalwalhatiang walang hanggan. So yan ang pahanawagan sa atin mga kapatid. Alalahanin natin ang ating Panginoong Jesus. Alalahanin natin ang ating gawain. Alalahanin natin ang ating katapatan. Alalahanin natin ang ating kaligtasan. Siya'y patuloy na kumikilos.
At tayo, nakikita natin, nasasaksihan natin ang pagkilos ng Diyos sa ating iglesia sapagkat meron siyang mga partikular na mga kaluluwa na dinadala sa ating kalagitnaan. At hindi lamang yan, kung hindi man natin sila makita physically, even in live stream, ay dinadala sila ng Panginoon at nakakapakinig ng kanyang mga salita. So God is saving His elect, those chosen by Him, to a salvation that is not only rescue from sin, but a promise of eternal glory. Ang pagkilos ng Diyos ay hindi lamang kaligtasan mula sa kasalanan, kundi ito ay nagbibigay ng pangako ng walang hanggang kaluwalhatian. So, ibig sabihin mga kapatid na ang ating buhay ngayon, bagamat tayo ay nakararanas ng mga iba't ibang pagsubok, ng iba-ibang antas ng pagsubok sa ating buhay, darating ang panahon that there will be an eternal glory that is promised for all of us. Paul remembers his salvation and the salvation of others. Yan ang nasa isip ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid, yan din ang dapat maging laman ng ating isip. Remember our salvation and remember the salvation of others. Kaya nga mamaya as we have our gospel hour, yun yung purpose. Yun yung dahilan kung bakit natin ginagampanan ang mga bagay na iyan. Sapagkat hindi lang tayo ang makikinabang ng kaligtasan, kundi ng iba pa. Ng iba pang mga tao, ng iba pang nangangailangan ng kaligtasan din. But then mga kapatid, Paul continues with these wonderful words na makikita natin in verse 11 to 13. Sinabi dito, sabi niya, tapat ang salita kung tayo'y namatay na kasama niya. Mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. And then in verse 13, kung tayo'y hindi matapat o hindi tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. So tignan natin yung summary nitong mga talatang ito, no, mga kapatid. That Jesus is faithful to His own. At samantalang inaalala natin ang ating kaligtasan, we must remember that our Lord Jesus Christ is faithful. At kung tayo ay namatay kasama ng ating Panginoong Hesukristo, gaya na nangyari sa ating Panginoon nung siya ipinako dun sa krus, tayo na ay namatay sa ating mga kasalanan, sinasabi that we will also live with Him. Kaya nga yun yung essence ng bautismo sa tubig na tayo ay nabuhay namang muli. We are now alive with Him in His life. Kaya walang bago dito sa sinasabi ni Apostol Pablo sapagkat sinasabi ng ating Panginoon in Matthew chapter 16 verse 24, if anyone wants to follow after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Ibig sabihin na ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo requires a radical self-denial. Sacrificing personal desires and worldly ambition upang sundin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito'y panawagan na ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo ang dapat maging prioridad. We must embrace hardship bilang bahagi ng ating paglakad sa ating Panginoong Hesukristo. In Romans chapter 6 verse 4 sinabi, therefore we were buried with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, so we too may walk in newness of life. Sabi in John chapter 8 verse 51, truly I tell you, if anyone keeps my word, he will never see death. So tayo ay mamuhay
ng mayroong pagsunod sa ating Panginoon. Kaya, yung bagay na yan mga kapatid ay hindi bago sa atin. Sapagkat kung ating babalikan yung mga talata na sinasabi, kung tayo'y magtitiis, maghahari din tayo kasama niya. At kapag tayo ay ikinaila natin ng ating Panginoon, sabi ng talata, ikakailanin niya tayo. Kung ikaw ay nahihiya na i-confess ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, ang sabi ay ikakaila kayo rin niya. Kapag kinonfess mo ang ating Panginoon, even in difficult times, it will lead us to acknowledging Him before God. Kinikilala natin ang ating Diyos. And Paul says that if we are faithless, He will remain faithful. In other words, mga kapatid, ang Ebanghelyo ay hindi po nakadepende sa atin. Hindi po nakadepende ang Ebanghelyo sa atin. Sapagkat yun ang kabaliktaran. Tayo ay dapat nakadepende sa Ebanghelyo. Kaya, napakaganda yung sinasabi ni Apostol Pablo in Romans chapter 3, verse 3 to 4. Sabi niya, what then if some were unfaithful? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Absolutely not. Let God be true even though everyone is a liar. Sinasabi na kung ang ibang tao ay hindi matapat, hindi yan magno-nullify yan ng faithfulness ng ating Panginoon. Hindi yan magpapawalang bisa ng katapatan ng ating Panginoon. Maski na ang ibang tao ay sinungaling. Sapagkat iginigiit ng talatang ito na ang katapatan ng Panginoon, ng Diyos, sa kanyang mga pangako, ay hindi po nakasalalay sa pagsunod ng tao. Kahit na ang mga tao ay nagkasala at lumabag sa kanyang tipan, sinasabi na ang katangian ng Diyos ay nananatiling matapat at matatag. So we have the privilege of being part of what God is doing in our lives. Bagamat tayo ay hindi perpekto, mga kapatid, we are serving a perfect Savior. We are serving a perfect Savior who will continue to bring His elect to salvation. Kaya, kapag ating inaalala ang ating kaligtasan, alalahanin natin na tayo ay naligtas na mula sa ating mga kasalanan. At alalahanin natin na tayo ay mamumuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At alalahanin natin na tayo ay maghahari kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin natin na siya ay tapat at alalahanin natin na ang kanyang misyon, ang kanyang gawain ay magliligtas sa iba at ito ay magpapatuloy at magtatagumpay. So remember that our salvation is based solely in the grace of our Lord Jesus Christ. So bilang application, mga kapatid, upang tayo ay maging matibay o malakas sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, let me give you 3 applications. Una, sinasabi, engage deeply with Scripture and prayer. Engage deeply with Scripture and prayer. Maglaan tayo ng oras. Maglaan tayo ng panahon, araw-araw, na basahin ang kanyang mga salita. Huwag mo sanang palagpasin ang isang araw o ang isang maghapon na hindi mo binabasa ang kanyang mga salita. Binabasa, kinakabisa, pinagbubulay-bulayan ng kanyang mga salita upang makasumpong ng katotohanan at gabay. At hindi lamang yun, dapat ay kaakibat sa ating
pagbabasa ng kanyang mga salita ay ang ating pananalangin sa Panginoon. Let us connect with our God. Let us connect with our Father through prayer na humihingi ng kalakasan at gabay. Sinasabi ng awit 119 verse 15 to 16, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. I will delight in your statutes. I will not forget your word. Tandaan mo yun, kapatid. Pagbulay-bulayan mo ang kanyang mga salita. Huwag mong kaliligtaan yan. Manalangin ka araw-araw sa Diyos. Let the word of Christ dwell in you richly in Colossians chapter 3 verse 16. And devote yourselves to prayer. Manalangin. Ito yung mga pamamaraan ng biyaya na hindi natin napapansin, nakakaligtaan na natin. Pero ito yung paraan upang tayo ay maging malakas sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Next application is involve yourself in the fellowship of the believers' community. Involve yourself in the fellowship of the believers' community. Palibutan mo ang iyong sarili ng kapwa mananampalataya for mutual encouragement. Huwag mo sanang maging kasiyahan na ikaw'y pinapalibutan ng mga hindi mananampalataya. Sana ang iyong kasiyahan ay nasa palibot ng mga iba pang mga mananampalataya ng mga Kristiyano upang ikaw ay makatanggap ng kalakasan, of accountability and learning from their experiences. Na makita natin more clearly ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga patotoo and stay focused and faithful. In Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, sinabi, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Naranasan mo ba sa iyong buhay dito sa loob ng gusaling ito? And I don't know if you have the same feeling as I am, na ayaw mong umalis. Na ayaw mong umalis ng gusaling ito hanggat nandyan sila, ang iyong mga kapwa mananampalataya. Sana lagi mong inaasam-asam na lagi mo na lang silang kasama araw-araw. And that is what I feel sometimes, na ayaw kong umalis. Dahil nakikita ko kayo, ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano na tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yesus. You know why? It's a spiritual family. No? Pamilya ng Diyos. Kung gaano ka katimbang sa iyo ang pamilya mo, manapay maging ang mga mananampalataya. Kaya naalala niyo yung sinabi ng kanyang mga alagad, nung sinabi na nandito yung pamilya nasa labas. Nung sinabi ng ating Panginoon, sino ang aking mga magulang, mga kapatid? At tinuro niya yung kanyang mga alagad, itong aking mga kapatid at magulang. Ang mga alagad. At sana ganun din ang maging saloobin natin, mga kapatid. That you are my beloved. You are my brothers and sisters. You are my family. Kaya mga kapatid, muli, paalala sa atin yan, involve yourself in the fellowship of the believers' community. In Acts chapter 2, verse 42, sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Means of grace. Means of grace. And third application, sinasabi, anchor your hope and identity in Christ. Anchor your hope and identity in Christ. Makasumpong ng ultimate stability, worth, and security sa ating Panginoon, hindi sa mga bagay na makamundo, of the worldly things,
na tayo'y manatiling matatag at sigurado sa ating buhay pananampalataya maski dumating yung mga madidilim na probidensya ng ating buhay. It's about letting Christ be our unshakable foundation. Pakinggan niyo muli yung sinasabi in Hebrews chapter 6 verse 19 to 20. Sinabi niya, "We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek." Sa lumang tipan, nung panahon na yon, hindi makapasok ang mga Hudyo. Hindi sila makalapit sa presensya ng Diyos. Kakailanganin pa nila ng isang saserdote to represent them in coming to God. Pero sa atin ngayon bilang mga mananampalataya na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay tinupad na ang bagay na yan, maaari na tayong makalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pwede nating ikalang ang ating pag-asa kay Kristo. We can be identified with our Lord Jesus Christ because of that. Sapagkat tinupad na niya yan. He entered into the inner place behind the curtain. Behind the curtain. And He became the forerunner on our behalf. Siya na yung nauna. Tinanggal na niya yung tabing. At maaari na tayong makalapit sa ating Diyos. It's only through Christ, brothers and sisters. Kaya, muli mga kapatid, alalahanin natin yung mga paglalapat ng mga bagay na yan. And let me address our visitors. Let me address our guests, our visitors. Let me address those who are watching in live stream who still have no relationship with our Lord Jesus Christ. Alam po ninyo mga kapatid o mga kaibigan, you are a sinner. You are a sinner. Sapagkat all have sinned and are separated from a holy God. Yan ang kalagayan mo ngayon at ikaw ay nahaharap sa isang kamatayan at condemnation. Yan ang iyong haharapin kapag ikaw ay namatay ng walang relasyon sa ating Panginoon, because all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23. Kaya ang solusyon, kaibigan, ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. He sent His Son, our Lord Jesus Christ, na namuhay ng isang perpektong buhay at namatay bilang kahilili natin upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. So ang resulta nito, kaibigan, believe, repent, and turn from your sin. Sapagkat ang magiging resulta nito ay kapatawaran, pakikipagkasundo sa ating Panginoon, at panibagong buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, pangako ng buhay na walang hanggan. Pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya, all this is from God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Ibinigay na ng Diyos ang pakikipagkasundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yan ang dapat mong gawin, kaibigan. Magsisi, lumapit sa ating Panginoon at tanggapin ang kanyang kapatawaran. So in conclusion, mga kapatid, 2 Timothy chapter 2 concludes with the urgent call, panawagan tungo sa katapatan, na inuudyo ka ng mga mananampalataya na maging matibay sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At bilang mga mabubuting kawal, mga mabubuting
manlalaro o mabubuting magsasaka, ay ituon ang ating isipan, ang ating isip sa katuruan ng ating Panginoong Diyos. The teaching of God's reliable word. At mamuhay tayo bilang mga sisidlan, living vessels that is honorable for the use to spread ang magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, yan ang panawagan sa atin at sana tayo ay patuloy na mapalalahanan ng mga salita nito in 2 Timothy chapter 2. 3 things that we have to remember. Remember your work, your ministry in the Lord Jesus Christ. Remember your loyalty to our Lord Jesus Christ. And remember that your salvation is based solely in the grace of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Aming Diyos, marami pong salamat muli sa pag-aaral na aming ginawa ngayong umaga. Nagpapasalamat kami aming Panginoon sa banal na Espiritu na patuloy na nagbigay sa amin ng pangunawa. At nawa, O Diyos, sa mga katotohanan na ito ay hindi mawala sa aming isipan, bagkus ay patuloy na tulungan kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu na maalala namin ang mga katotohanan na ito at hindi lamang maalala kundi ilapat namin sa aming mga buhay. You have supplied us of all these principles. You have supplied us with all the truths na kailangan namin. And now you have given us an application on how are we going to apply these truths in our lives. Tulungan mo kami aming Diyos na maipamuhay ang mga bagay na ito at hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi sa pang-araw-araw naming paglakad bilang mga mananampalataya, ay tulungan kami sa biyaya mo na mailapat ang mga katotohanan na ito. And only to expect that we really have to be strong in the grace of our Lord Jesus Christ. We offer to you our thanks, dear Heavenly Father, for we ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Tayo po yung maglaan ng ilang saglit to reflect sa ating napakinggan na sermon for in this morning. Habang ginagawa niyo po yan, just let me recap dun sa mga binahagi ni Deacon Ray. That we must remember our work of ministry to serve God. No? And pangalawa, remember our loyalty to Jesus Christ. Kaakibat nitong pagsunod ay yung we acknowledge the suffering with Him. Remember that our salvation is based on the grace of our Lord Jesus Christ. And the consummation ng lahat ng ito is the internal communion to Christ in heaven. So there's a lot of encouragement sa pagtuturo na ito and maging doon sa applications. No? And sa ating pag-awit ng bilang response hymn, yung Marvelous Grace of Our Loving Lord. No? It's another hymn na naway mag-encourage sa atin. Lalo nating alalahanin na ang kabutihan ng Diyos na sa pamamagitan lamang ng Kanyang biyaya, kaya tayo ay naligtas. And sabi rito, yung there is no sin that is greater than the grace of God, ang grace ng Panginoon. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat pa awitin po natin ang huling hymnong ito bilang response hymn. Tayo po tumayo. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds yonder on Calvary's mount outpoured.
tayo nakatayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, Tunay nga, Panginoong Diyos, na kamangha-mangha ang iyong biyaya. Tunay na ito'y isang dakila, sapagkat kung hindi namin naranasan at kami naging recipient at nakatanggap ng biyaya, wala kami sa gusaling ito. Di namin i-appreciate ang kaningningan ni Kristo, the beauty and the glorious of gospel of our Lord Jesus Christ. But we thank you, Lord, for your mercy, for your electing grace, that you bestowed it upon us. And you keep calling sinners unto your fold. Tinatawag mo sila, O Diyos, sapagkat ikaw ang naggagawad ng tunay na pagsisisi at pananampalataya. Patuloy kang tumawag, O Diyos, at iyong tawagin at tipunin sila at ibilang sa kalipunan ng mga mananampalataya na maglilingkod, na magtatapat at muling magpupuri ng iyong pangalan. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo Jesus, at ang ministeryo ng Banal na Espiritu na patuloy na magbibigay alab sa ating mga puso't kaisipan ng mensaheng ating narinig, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y maupo sandali para sa ating mga announcements.